Hello world, it's me Doji. Welcome back to my YouTube channel. And on our previous video guys, pinag-aralan natin yung simple basic match case. Okay? Paano ginagamit, paano kinocode, at yung concept ng match case. Ngayon guys, sabi ko diba dapat nested conditional statement na tayo. Pero I think siguro mas maganda na laliman muna natin ng konti yung alam natin sa match case. Pag-aaralan natin is paano gumamit ng match case using integers at saka ng group cases or yung grouping case. So without further ado, para maintindihan na natin itong mga pinagsasabi ko, open na natin yung mga compiler na gagamitin natin guys. Ang gamit ko ngayon is VS Code. And as you can see guys, andito pa din yung mga example natin last video. So i-refine ko lang to ng konti. I'm pretty sure na alam nyo na to. Ito yung previous video natin. So fresh na fresh pa sa inyo yung concept nito. Kaya hindi ko napapaliwanag. Ngayon, kung di mo to alam, balikan mo yung first video. Okay? So ngayon, palitan lang natin yung ating user input. Sabihin natin na choose a number. Ayan, bakit choose a number? Let's assume na yung menu natin is hindi siya naka-indicate. Baga naka-numbering lang. So papalitan ngayon natin yung ating cases. Si burger, sabihin natin number 1 siya. Si pizza, number 2. Si spaghetti, number 3. Tapos, default na. Walang number. So dito gagamit tayo ng number pero string format pa rin to guys kasi naka-quote and quote. So i-run natin. So nakikita ninyo lalabas dito choose a number. Ayusin nga natin yung prompt natin ulit. Choose a number. Lagay tayo ng colon and then space. Ngayon i-run natin. So dito nakalagay guys, choose a number. Kapag ka pinili mo is number 1, burger yun. Kapag ka number 2, pizza. Kapag ka number 3, spaghetti. So pili tayo ng number. Enter natin. Ayan. You chose pizza. So the same principles lang. Pinalitan lang natin ng number. Okay? Ngayon, yung main event. Ay papaano kung literal na integer ang gagamitin ko. Sabihin natin, tatanggalin mo yung quote guys. Paano kapag kaganyan yung ginamit ko? Diba? Pwede ba yan? Pwede yan guys. So ang tawag dyan is match case using integer. Gamit tayo ng integer. So yung previous natin, nakita ninyo string yung gamit natin. Ngayon integers. Pero pag-iisahin ko na ha. Integers in grouping. Pag-iisahin ko na kasi same lang din naman siya ng paliwanag. Grouping case. So all in all, ang pag-aaralan natin dito is match case using integer at saka grouping case. Okay? Yung grupo-grupo. So ang tanong dyan, paano ko ngayon to i-demo? Para maliwanagan ka, pinagsasabi na ito. Okay, simulan na natin. Gagawin ko muna yung code, saka natin ipapaliwanag para magkaroon kayo ng ID. For example, gusto ko gumawa weekly calendar. Simple program na magde-determine kung yung araw ba is weekdays or weekend. Okay? So, since ang involved dito no variable is day, so gagawa tayo ng variable na ang pangalan ay day. Tapos, ang magiging value niya, syempre, is user input. But the problem is, gagamit tayo ng integer. Okay? So, napag-aralan na natin to. So, ang tawag dito yung typecasting. So, panoorin nyo ulit. So, paano ba yun? So, magde-declare muna tayo ng integer. Bakit? Kasi ang gusto nating maging value nung day na variable is integer. Yung integer na yun, galing sa user dapat, diba? Kasi user input. Saka ngayon tayo maglalagay ng input. User. Nakuha ninyo guys. Ibig sabihin nito, user input, pero ang may input dyan is mako-convert into integers. Okay guys. So, ang tawag dyan, typecasting. Napag-aralan natin yung video tayo niyan. Panoorin nyo kung hindi nyo panapanood. Sa loob ng input, doon natin lalagay yung prompt natin para alam ni user ko anong gagawin niya. Enter the day's number. Ngayon, anong logic? For example, ito yung logic ng program na gusto kong gawin. I-detect niya kung yung number ba ng mga araw is weekend or weekdays. Sabihin natin, magsisimula yung araw syempre sa 1, okay? Hanggang 5. Bakit hanggang 5? Pero hanggang 30 yan, 30 or 31, di ba yung kalendaryo ganun? Pero sabihin natin sa isang linggo muna tayo na nagsimula sa, kunyari, June 1. June 1 to 5, ang araw niyan, yung 1, Monday siya. Tapos yung 2, Tuesday, yung 3, Wednesday, 4, Thursday, yung 5, Friday. So yung 1 to 5 is Monday to Friday. So yan guys, yan ay weekdays yan. Tapos yung number 6 naman, 6 days to 7, 6 and 7, June 6, June 7, kunyari lang, is yun naman ay Saturday and Sunday. So, ito, simple example lang to ha. So, ito naman yung tinatawag natin na weekends. So, ngayon, kailangan niya i-determine. Yan yung logic. Pinapakita ko lang. So, tayo, alam natin sa tao tayo eh. Pero yung program natin, hindi niya pa alam yan. Kailangan natin i-code. So, ngayon, anong next natin gagawin? Diba, yung sa previous video natin, pagkatapos natin mag-declare ng variable at saka user input, i-declare na natin yung salitang match. Okay, guys? Kumbaga, yan yung checker natin. I-check mo nga, alin ang ima-match mo, yung value ng
pwede. Yung case 1, so dito guys, gagamit tayo ng integer. Pero in groups, okay, by group. Pwede namang isa-isa. Pwedeng lagay ka lang ng 1 dyan. Pero pwede rin group. So, i-group na natin para madali. Si 1, day 1, tapos maglalagay ka ng operator na or. Day 1, or day 2 man yan, or ang in-enter niya day 3, or ang in-enter niya is day 4, or ang in-enter niya ba is day 5. Tapos colon guys. Bakit? Kapag kayo yung mga cases na in-enter niya, 1, or 2, or 3, or 4, or 5, yan ay mga weekdays. Nakuha ninyo yung logic. So, ipiprint natin, weekdays. Nakuha ninyo guys. Pero, kapag ka wala dyan, edi magpo-proceed siya sa next case. Kapag ka ang in-enter ni user is 6, or, nakita ninyo, hindi lang siya isa lang yung case, no, ginrupo na natin. Pero, hindi siya string, integer siya. So, gumagamit tayo ng or na operator. Kumbaga, kahit alin dito, from 1 to 5, automatic weekdays yan. So, magpiprint yung weekday. Next case, kapag ka wala dyan, syempre, magja-jump yan sa next 6 and 7, kung may nag-match, iprint mo ngayon guys, yung weekends. Nakuha ninyo. Paano kung in-enter ko number 10 o kaya 8? Wala sa cases. Di ilagay mo ngayon yung default case. Paano ba nilalagay yung default? Diba, may mention mo lang yung case, underscore, colon, tapos, lagay mo yung print invalid. Invalid. Nakuha ninyo. So, ito, pwede natin itong gawin up to 30, diba, kung masipag ka. Pero ngayon, weekly lang muna. Just to determine, simple determination lang kung ang day ba is weekdays or weekend. Yan yung gagawin ng program natin. Guys, sa tingin ninyo, deserve ba ng channel na to na mas-subscribe? If oo, please guys, don't forget to click the subscribe button kasi habang nag-grow yung community na to guys, yung channel natin is lalo kaming na-inspire na gumawa pa ng mas kapaki-pakinabang at mas madaling intindihin ng mga tutorial videos. And in return guys, we will always try to do our best to deliver more valuable contents. Yun lang, balik na tayo sa tutorial. So ngayon guys, paliwanag natin ulit. So ito na yung ating integer. Variable natin na merong integer user input. So kailangan nang i-input dyan ni user is integer, number. Ngayon, kapag ang in-input ko is, anong araw ba yung yung number 5? Yung 5, June 5. Yun? Weekday yun. 1 or 2 or 3 or 4 or 5, lahat yan, weekday. 6 or 7, weekends yan. Kapag ka 8, invalid. Bakit? Kasi hindi natin nilagay sa choices. So, i-run nga natin. Let's put this code into a test. So, i-run natin siya. So, ayan guys, nakita ninyo, lumabas na yung ating prompt. Enter the day's number. Dapat pala merong apostrophe. Pero, goods na yan. Practice lang naman to. Sabihin natin, enter ko is number 3. Okay. Anong araw ba yung number 3? Weekdays. Nakuha ninyo, di ba? Naka-group na siya, hindi mo na iisa-isahin. Case 1, case 2, case 3. So, pwede mo nang i-groupings. And at the same time, natututunan din natin na pwede rin pala integer. Kasi yung previous video natin is string. Okay? So, i-run natin ulit. Paano naman kung ang 7? Pag ni-run natin, ang 7 ay weekends. Boom. Di ba? So, lalabas yung weekends. Naintindihan namin yung struggle nung nag-aaral watching videos. Alam namin na mahirap yung mag-backward and forward. Tapos ipopost mo pa kapag kailangan mong kopyahin yung code. Kaya naman guys, gumawa kami ng PDF notes kung saan doon namin nilagay yung mga topic, yung mga code example, yung mga explanations. And so many times guys, yun din yung ginagawa kong timeline at keywords para sa mga topic na ginagawa ko dito sa YouTube. So ang masasabi ko lang guys is mas advanced pa yun kumpara sa mga topic natin dito. Mas marami siyang laman. And soon enough, maglalagay kami doon sa PDF ng mga link ng mga unlisted videos. Pag sinabi nating unlisted videos guys, ito yung mga tutorial na hindi namin pinpublic. You can only access them kapag ka meron kang link. Makakatulong sa inyo tong PDF. Napakamura lang niya guys. Bakit may bayad? Kasi syempre, nag-hire ako ng mga tao na tutulong sa akin gumawa. So if you're interested guys, andyan yung link sa baba. And if you're going to ask me, is it worth it? Of course, it's worth it. Again guys, yun lang. Balik na tayo sa tutorials. Nakuha ninyo guys. So ganito lang kasimple kung paano gamitin guys yung match cases with integers at saka yung grouping cases. Okay, I hope naintindihan ninyo. Sana may natutunan kayo. So again, thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like, and share this video kung nakakatulong sa inyo guys. Support our YouTube channel. And I will see you on the next tutorial.